mga Kalingap, good day. Welcome back to my channel. It's me, Charlotte of Cebu. So for today's video po, another interview session na naman ang ating ipapakita. But sadly speaking, itong video na ito ay quite old na po, no? Matagal po natin na-upload ito kasi nga we have been so busy these days. Ang daming mga kaganapang nangyari. At saka sunod-sunod din yung mga vlogs na nagaganap. So, I just decided na i-upload po natin ito po today. Okay? At saka, this is isa din po ito sa mga most requested nyo na sana ay ma-interview ko po si Kalingap Rob. Kasi yun naman po yung target goals natin, no? Yung alamin yung mga, hindi lang mga sakalang natin, pati na rin yung mga Kalingap partners. In this way po, through our interviews, naano po natin sila, no? Mas nakikilala natin sila ng lubos. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga tumangkilik ng aking channel dahil nag-subscribe po kayo nang sa ganun ay mas makilala niyo din yung mga iniidolo niyo dito sa team na ito. And yes, for sure, you heard it right, mga Kalingap. Dalawa pong tao ang na-interview natin. Although this is just a quick interview, kasi nga, always yung time natin is very limited. Pero I'm glad kasi napautakan po yun, which is sina Kuya Val Santos Matubang and Kalingap Rob. Although si Kuya Val, napanayam na natin siya during his birthday. It was indeed a special interview. So sa mga nag-comment po at sa mga napaabot ng kanilang mensahe and special greetings during his birthday, maraming salamat po sa inyong lahat. I read those comments and maraming salamat sa inyong support at walang sawang pagmamahal sa kanya. At ngayon naman po ay si Kalingap Rob na naman, no? This is just quick. Nga sabi ko kanina, kaunti lang po to, pero I hope that you will learn something during sa aming interview, no? Kasi yun naman talaga yung target goals natin. Like every time every time we have a session with them, we always make sure na lahat po tayo ay may matutunan sa kanila. So again, this video is intended po sa lahat ng umiidolo, hindi lang kay Kuya Val, lalong-lalo na din po kang Kalingap Rob. So stay tuned mga Kalingap and enjoy watching. See you in a bit. So mga Kalingap, Yes. hello po mga Kalingap, yung isa po sa goal natin ngayong araw na to ay mag-interview sa mga sikat or mga viral na mga vloggers. Di ako sikat. Yeah, di ka naman sikat. Viral lang. Yes. Of course, hindi po natin palalampasin yung tsansa na makausap ang founder ng Team Kalingap, which is si Mirador. Just kidding. Si Kuya Val pala founder. So Kuya Val, kamusta ka ngayon? Ang good at medyo matamlay po gawa nung halos magdamag kaming nag-rescue at namigay po ng bigas. So, since sabi nyo pagod ka, hindi po ba sapat yung tulog mo? Ganun ba? Ang tulog ko ay 3 oras lang ay 4 gano'n. Uy, hindi po yan advisable sa mga matatanda. O, tsaka may high blood tayo. May Yun. sakit sa high blood. Agoy, dapat mag-ingat-ingat po kayo. Pero Kuya Val, talagang napaka-successful naman ng iyong reach out program dito sa Camarines Sur. So how do you feel na ikaw yung founder at ang dami mong pong taong natulungan? Natutuwa tayo kasi marami rin mga sumama sa atin. Sabi ko nga, tagumpay natin, tagumpay ng lahat. Although na tayo ang nagsimula nitong programa, hindi ko yung tinitingnan ang marami tayong naabot at tutulungan po ng kapatid natin. Walang makain, walang bigas, walang bahay. Wow, so diya po talaga matulungin si Kuya Val, no? Sana all talaga. Sana all. So Kuya Val, ano pong mensahe nyo sa mga taong nasalanta ng bagyo? So, yun lang po ang mensahe ko sa kanila. Lumaban lang tayo. Ang ganitong uri po ng pagsubok ay bahagi ng buhay natin yan. Hindi na kayo ang nasalanta ng marami rin po. Laban lang tayo sa buhay. Ano lang po yan. Nasalanta ka na ba ng bagyo dati? Oo, maraming business na dito. So kaya pala ramdam na ramdam mo yung nila, yung experience, yung feelings kumbaga. Oo. Yes.
So yun po. Ito po is, short interview kasi busy po si Kuya Val ngayon. So yun, maraming salamat po Kuya Val. Pinaunlakan mo ang aking interview. Thank you. At ito po ay hindi lang yung first interview, may second interview pa po Opo, ito sooner meron pa or yan. later. So busy po Yes. siya ngayon kasi kasalukuyan pong nagaganap ang aming programa. So may sasabihin ka ba sa mga sponsors at sa mga taong walang sawang Salamat nagmamahal po sa iyo? sa mga tumutulong at sponsor po sa ating programa. Salamat po sa mga tumulong po, nagpadala po ng pabiling bigas at mga groceries. Yes. Yes, thank you very much mga kalinga. May walkie-talkie wala? Kupuan. Hello mga kalingap! Ito na po yung pinakahihintay natin no, na mapanayam. Si Kalingap. Rob, hello po. Yes. Kalingap Rob. Yes, Kalingap Rob. He is with me today dito po sa bahay ni July Pauniel. Kasi dito po kami Lunch. kumain ng aming lunch. Late lunch. Yes. So by the way, ano nga pala kita? Kano ba? Pinsan? Second cousin? We're just friends. Charot lang. Hindi ko alam. Yes po, he is my cousin po. Sa side po ng Nino. hindi niya alam. Papa. Question Wala mark. Kuya Bal. Without, side po ng Santos. Hindi po ako Santos? Yes. Okay. Yes, side po ng Santos. So ngayong araw na po to, magkakaroon po tayo ng very short interview po kay Kalingap Rob. So, kamusta ka ngayon? Okay naman. Halata naman that he's okay. Ikaw. Yun po. So, yes, I would like to ask sa ating outreach program today and these past days. Kamusta na ngayong araw na to? Ay, finally. Kasi last 2 days, hindi ka ngayon po lang kami nakasunod. Yeah. So finally, you're here. How's your experience? Sobrang saya kasi unang-una, nakasama ko muli sina Kuya Bal. Masaya kasi kasama ang pamilya, syempre. Sa the same time, nakapagpasaya ng ibang tao. Kaya, ayun, sobrang saya. At yun, hindi lang sila Kuya Bal ang kasama ko. Sila Papa, pati na rin ang kayo, Kalingap Partners, na dito natin makita yung pagkakaisa ng Kalingap. That's One very Kalingap, true. one family. That's true. Very well said, no? At saka isa pa, anong naging inspirasyon mo para tumulong po sa ating kapwa? Siyempre, lalayo pa ba tayo? Siyempre si Kuya Bal, ang aking tatay. Siya yung nagkikayat sa akin, siya yung naging idol ko, siya yung naging inspirasyon. Yun, siya yung kumbaga sa akin, siya yung childhood childhood hero, Wow. si Papa. Kasi ayun, hanggang ngayon, sinusundan ko yung yapak niya. Yes. Napakaganda ng kwento ng buhay ni Papa, nakaka-inspired. Mapanood niyo po yun dun sa serye ng When He Met Her. Yeah, that's right. Edval serye. Isa po ako sa nakasubaybay Grabe. sa teleseryeng yun. Doon po natin makikita yung tunay na buhay ni Kuya Val Santos at saka Ate Edna Matubang, right? At saka hindi lang po siya yung na-inspire sa tatay niya. Tayo pong lahat. That's the reason why we are all here. Kasi po, na-inspire po tayo sa pagiging matulungin po ni Kuya Val, right? Tama. Yes. So, ano masasabi mo na yung ang daming taong nagmamahal sa'yo at sumusuporta? How do you feel? Siyempre, una ko pinapasalamatan si Lord kasi binigyan niya ako ng ganitong biyaya na sa dami-dami nang pwedeng magkaroon ng ganitong kumbaga status sa buhay. Ako yung napili na Lord at minsan nga kine-question ko bakit ako na Oh, really? ang daming pwedeng may ganitong influence, di ba? Pero yun, ako na lang ginagawa ko. Hindi ko tinataas yung sarili ko, kundi si Lord lang talaga yung tinataas ko. At ang mga viewers na lang nagsasabi about sa akin. At nagpapasalamat naman po ako sa kanila sa pag-appreciate nila sa ginagawa ko.
Basta ako po, sa lahat ng ginagawa ko, ang iniisip ko, hindi ito para sa mga tao, kundi para kay Lord. Kasi kahit walang tao dapat, kahit walang video, walang camera, dapat palagi mong isipin na may nanonood sa'yo, which is ang ating Panginoon. Yeah, very well said. Ang galing niya pong sumagot, no? At saka talagang inspiring. Tanong ko lang, kailangan ba maging sikat para bago tumulong sa kapwa? Ay, hindi. Hindi naman. Kasi unang-una, di ba, may kasabihan nga tayo, charity starts at home, sa ating family. Yan, pwede tayong tumulong unang-una sa pamilya natin kasi pangit rin naman tumulong ng yung pamilya natin na pabayaan natin. That's true. Parang Family first, hipokrito tayo, tama. di ba? Para tayong hypocrite niyan na tumutulong tayo sa iba pero sarili nating pamilya di natin matulungan. So, yun, kahit hindi ka sikat, pwede kang tumulong sa kahit hindi sa hindi lang kasi sa material na bagay, pati yung presence mo, di ba? Isang yun, yung paggabay mo, advice, yung sa emotion, di ba? Yan, part po yan ng pagtulong sa spiritual. He's trying to say na pwede kang tumulong na hindi lang only focusing for financial help. Yeah. Hindi lang sa There are a lot of material ways how to help people. At yan po ang nakikita natin kay Kalingap Rab. Okay. So that's it. Tao ka rin naman, di ba? You also feel pressure. So how do you handle that? Pressure, sa ngayon, di ako masyadong nagpapadala sa pressure kasi basta ako, hanggat may pangtulong, yun lang yung kung ano lang kaya natin, yun lang yung tutulong natin. Kasi pangit naman maging hindi tayo, tawag dyan, totoo sa sarili natin na tutulong tayo ng sobra-sobra kahit di naman na natin kaya. Siyempre may pamilya at may kanya-kanyang pamilya din tayo na binubuhay. So dapat unahin pa rin natin yung pamilya natin. Diba? Paano tayo makakatulong sa iba kung yung sarili natin di natin matulungan? Kaya yun, di ko masyadong iniisip yung pressure. Basta ako go with the flow lang. Hanggat kung may pantulong, And enjoy what you're doing. enjoy lang sa ginagawa natin. And keep loving people. Kung ano yung kaya natin, yun yung bibigay natin sa kanila. Wow, very, very May views man o amazing. wala. Yeah. Di na kailangan, di ba? Just be true to yourself. Yun po ang palagi natin pinapa-remind sa ating mga viewers. And last, this is the last question. Ano pong mensahe mo sa mga taong nasalanta ng Bagyong Kristine? Ayan po, di man namin matutulungan lahat. Pero, ano lang po, di ba, sa mga Bicolano dyan, bangon, Bicol. Ayan. At tawag dyan, malalampasan natin to lahat kasi marami na tayong pinagdaan ng bagyo. So yun lang, tiwala lang tayo sa Diyos at magsikap muli para mabawi natin yung mga nawala sa atin. Ang mahalaga yung buhay. Mahalaga yung buhay. Ang importante, Mahalaga, ligtas. buhay tayo. Ligtas. Yes, that's true. So yun mga kalingap, no, thank you very much for this Thank you chance rin. na nakausap at napanayam natin ng kahit saglit lang si Kalingap Rab because we know how busy he is. Right? At grabe, finally, ito na po yung hinihintay niyo. So thank you very much. Thank you po. Thank you very you. much. Subscribe. And hope to see you Ano pangalan ng next time. channel mo? Charlotte of Cebu. Charlotte of Cebu. Yes. Please subscribe. Yes. Thank you very much and see you next time. Bye! Bye-bye. Oh, daghang salamat. Daghang salamat. So, yun na po mga kalinga. Naipakita ko na po sa inyo yung inaabangan yung interview with Kalingap Rab. And maraming salamat po talaga kasi tinapos niyo po yung video at saka nag-enjoy at may natutunan din po kayo. Maraming salamat kasi hindi talaga kayo nag-atubiling suportahan sila, hindi lang po sila, lalong-lalo na din po ako kasi inaabangan nyo bawat interview na nagaganap. Kaya lang, sadly speaking, kaunti lang po yung given time natin, no? But don't worry kasi nga, we won't stop. As long as I am still here sa Dait po, we won't stop having impromptu interviews with them. So, hopefully, sana'y magkakaroon pa rin tayo ng part 2 at I hope na matagal yung interaction. But we will try. Na? I will keep doing that. I will do my best for that. Nang sa ganon ay mas lalo nyo pong makilala sila ng lubos. I have been keep telling this again and again kasi nga just to make sure if you are indeed supporting the right person. Just kidding. But ayun po mga kalingap, maraming salamat po talaga sa inyong lahat.
Dahil kung wala po yung support at pagmamahal nyo sa kanila, ay hindi po magiging successful yung Team Kalingap na meron ngayon. So, once again, I want to thank you all for your support and loving them. Yun po. So if you do want to request kung sino na naman po yung i-interviewin natin sa susunod, feel free to comment down below kasi we will try, no? Ang dami nang nag-request kang Jack. Sino pa? Yung mga part 2s na na-interview na natin, like Rowell of Malala, Kalingap Jomar, and then pumasok na din si Kalingap Dan. Some of you are waiting for the part 2 or even part 3. So yes po, we will make it sure, no? Na before I will go back sa Cebu, before ako babalik sa Cebu, ay maibigay ko yung nais nyo. Charot lang. Yes, sumusunod pa tayo sa mga request niyo, mga Kalingap. And of course, please also stay tuned kasi hindi lang po sila yung i-interviewin natin. Aalamin din po natin ang buhay pag-ibig ni Berador. So, I know you are all excited for that. And so do I. Although some part of his life, alam ko na, no? Kasi we often talk kasi marami kaming mga kwentuhang nagaganap na. But yes, napaunlakan, and he said yes already, no? When I asked him if it is okay if I will ask some of his personal stories, and gladly he said yes. So, set na lang po natin yung day. At saka kang Kalingap Jomar po, naka-schedule na din po yan. So, please stay tuned, mga Kalingap. So, yes, this is all for today. Pasensya na po kayo ha kung maikli pa lang yung mga interviews natin. But next time po, susubukan natin na abot niya ng 1 oras. Naku, wala na tayong maitatanong yan. Alright. But yes, this is all for today's vlog. Thank you very much for watching. And thank you for always supporting my channel. I just want to grab this chance once again to say thank you sa lahat po ng supporters ni Kalingap Dan. Kalingap Dan, no? Yung recent video natin, hindi ko po in-expect na tatangkilikin nyo yun, mga Kalingap. So, thank you very much sa lahat po ng mga supporters and fans ng Dan Joy. Sending hugs and kisses to all of you po. Maraming salamat kasi nga, before, bago ko napanayam si Dan, I just had like 12,000 plus, and now we have 13,000 plus subscribers. So, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. So, ayun po. Today is Friday. So, I'm wishing you all a happy Friday and enjoy the rest of your weekend. This is me, Charlotte of Cebu, and this is our Kalingap Talks. See you next time. Bye!